Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Nagtaas na ng pamasahe ang ilang mga kumpanya ng bus pauwi ng probinsya. Kung magkano ang naging pagtaas, alamin natin mula kay Justin Ignacio na nasa PITX ngayon. Justin? Christian, walang gusto ngayong araw ng Paranaque Integrated Terminal Exchange na 8 bus company ang nagtaas ng pamasahe. Ay kay Piling Talbata, Senior Forward Affairs ng ahensya, ang mga bus na ito ay ang may rutang Cotonou Bicol. Unang inanunsyo ito ni Ferdinand Marcos Jr. na suspendido ang fare hike sa gitna ng pagkakas sa presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa CITX, na-report na nila ang insidente sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board upang ma-action ito. Ayon naman kay LTFRB Board Member Atty. Greg Pua, natanggap na nila ang ulat at maglalabas sila ng focus order ngayong araw upang pagpaliwanagin ang 8 bus company. Paalala naman ng CITX sa mga pasahero, agad na mag-report sa kanilang tanggapan ang mga bus company na nagtaas ng pasahe upang matugunan ito sa gitna ng suspensyon ng fare hike. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Justin Ignacio. Dumako naman tayo sa Ninoy Aquino International Airport para kamustahin ang mga biyahero doon. Alamin natin yan mula kay Angela Babad. Angela. Christian, by observation nga ngayong hapon, tila mas maluwag ang NAIA Terminal 3. Pero ayon nga sa ilang kawani na ating nakausap, ito ay dahil inaasahan nila yung mga pasahero ng domestic flights sa madaling araw. Para naman sa international flights, ito ay para sa hapon o mas marami yung mga flights na naitatala tuwing hapon. Ilan nga sa mga nakita nating paglipad ngayong sa mga oras na ito ay patungong Hong Kong, Singapore at Japan. Habang may domestic flights din patungo namang Dumaguete at Davao. Ayon nga sa pamunuan ng New NAIA Infrastructure Corporation, nasa 1.35 million na pasahero ang kanilang inaasahan na gagamit ng paliparan ngayong Semana Santa. Mas mataas ito ng kaunti kaysa doon sa 1.32 million na naitala noong nakaraang taon. Samantala nakita na rin natin ngayong tanghali na meron ng mga help desk or meron ng help desk dito nga sa Terminal 3. Ito ay bilang parte ng Oplan Biyaheng Ayos, katuwang ng iba't ibang ahensya gaya ng Philippine National Police. At yan muna ang latest mula dito sa NAIA. Balik sa inyo dyan, Christian. Maraming salamat, Angela Babad. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng Cavitex C5 Link Segment 3B na inaasahang magpapabilis ng biyahe mula Paranaque City patungong Taguig ng 15 minuto na lamang mula yan sa dati 1.5 oras. Ayon sa Pangulo, magiging mabilis na din ang paghatid ng mga produkto, mababawasan ang gasto sa biyahe at mapapagaan ang trapiko lalo na ngayong Semana Santa. Ang nasabing segment ay kumukumpleto sa buong Cavitex C5 Link na dinadaanan ng humigit kumulang 36,000 sasakyan araw-araw. Magiging libre naman ang toll fee sa segment 3B mula ngayong araw, March 30 hanggang April 30, 2026. At iyan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Christian Bascones. Magandang hapon.